Ano ang balance sheet? Ano ang kahalagan nito sa may-ari ng kumpanya? Well, ang balance sheet ay isang financial statement na nagpapakita ng financial condition ng isang negosyo as of a given date. Ipinapakita nito ang kabuuang halaga ng asset ng isang kumpanya o isang negosyo, ang kanyang mga liabilities o pagkakautang, at share ng may-ari sa negosyo. Pero higit sa lahat, ito ay basihan ng may-ari sa kanyang paggawa ng tinatawag nating financial decision. So let's take a look at this example para maunawaan natin kung paano ginagawa ng isang may-ari ng negosyo ang pagdedesisyon pagdating sa financial ng isang business. So let's take a look at the balance sheet ni KB Garments Trading. So balance sheet as of September 30, 2025. So ang total assets niya 600,000, liabilities niya 200,000, ang equity ay 400,000, a total liabilities and equity of 600,000. So balansyado, parehas 600,000. So paano yun na-analyze? Paano gumagawa ang may-ari ng financial decision out of this? Kung titignan natin, for example, ang cash niya 50,000. So malaki ba yan? No? Kung ako may-ari, magugulat ako. Kaya bang mag-survive ito sa next period, itong 50,000? Well, maybe. Mahirap. So, pero magtatanong ka ngayon. May 50,000 tayong cash, pero may accounts receivable tayo 150,000. Tapos may inventory pa tayo na 100,000. So, these are almost liquid items to. Pwede ma-convert within 1 year or within a certain short period of time into a cash. So, with this situation, para mapalaki ang cash, maybe they will instruct yung collection section ng kanyang negosyo to follow up from their customers yung collection ng billings. Kasi parang naiwanan ito accounts receivable. So, kung nagkataon na nakolekta itong accounts receivable, may increasean ang cash niya. Tapos, kung mabebenta itong na-inventories niyang worth 100,000, tataas din ang kanyang cash. So, yan lang ang ilang mga analysis pagdating sa balance sheet na makakatulong sa isang may-ari ng negosyo para gumawa ng financial decision. So, iba pang mga items ito, kagaya ng accounts payable, at tapos yung net income. Okay? Ito si Sir Tatay na nagsasabing, ang buhay ay parang accounting. Para masaya, kailangang balansehin. Alright?